Tinawanan lang po ni Senator Chis Escudero ang chismis na gusto niyang makonvict si VP Sara Duterte kaya ginagapang niya raw ang boto para pumabor dito nga sa conviction ng bise. Narito naman po ang report ni Mayan Los Baños. Base sa isang online article, sina Senators Loren Legarda, Jinggoy Estrada at magkapatid na Mark at Camille Villar nililigawan umano para bumoto pabor sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. At base sa naturang article, ang nangungumbinsi daw sa kanila ay si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Natanong tungkol dyan si Attorney Reggie Tunggol, spokesperson ng Impeachment Court. Anya, natawa lang daw dyan si Presiding Officer Escudero. That is totally untrue. Wala pong ganong mga moves on his part. He is busy. Kung may pinagkakaabalahan man daw si Escudero, ito ay ang mga responsibilidad niya bilang presiding officer at hindi ang pamumulitika. Sinubukan naman namin hinga ng komento si Senator Camille Villar. Sen, comment lang Sen. Yung may ma'am, yung ugong lang na kinakausap daw kayo, ma'am, Para makabuo ng 16 to convict. No comment, ma'am? Samantala, aminado si Attorney Tunggol na nauurong na ang impeachment trial dahil sa sunod-sunod na kanselasyon ng trial dates at sa mahabang presentasyon ng ilang witnesses. Sa 27 witnesses na dapat maipresenta ng prosekusyon sa Article 1, pang-anim pa lang ang nasa witness stand. May ilang testigo din na umabot ng tig-3 araw ang presentasyon pati cross-examination. Kaya dapat ay nasa pang-9 o pang-10 testigo na raw sana ang trial. Pero hindi raw ito dapat ikabahala. Isa sa mga pinag-iisipang paraan ay dagdagan ang trial days, kabilang ang paggamit ng Huwebes hanggang Sabado o palawigin ang oras ng pagdinig hanggang hapon o gabi. May posibilidad din daw na magbawas ng witnesses ang prosekusyon kung sa tingin nila sapat na ang kanilang presentasyon. Pero hindi raw kasama sa mga opsyon ang online trial. Hindi yan kinoconsider sa ngayon because there are many legal issues and logistical issues regarding the virtual hearings. Ito pa, hindi rin daw kinukonsidera ng impeachment court na baguhin ang 16-vote threshold para sa conviction. Pwera na lang kung may mag-aakit ng issue na yan sa Korte Suprema. Iminungkahi ng ilang prosecutors na baka panahon ng balikan ng rule, lalo't bumaba ang bilang ng mga senator judge na dumadalo sa trial. Pero ayon kay Tunggol, 16 votes pa rin ang rule na ipinatutupad. Pero ang tanong, paano kung mismong senator judge ang mag-request na ipabago ang threshold para sa botohan sa impeachment trial? Paliwanag ni Attorney Tunggol, pwede naman talagang baliktarin ang desisyon ng presiding officer basta magkakaroon lamang ng boto ng mayorya ng senator judge. Pero ang hindi malinaw sa impeachment rules ay kung hanggang kailan pwedeng iapila ang naging desisyon ng presiding officer. Dahil inilabas si Senator Escudero ang ruling na 16 na threshold noon pang July 6 at Agosto na ngayon o mahigit isang buwan na ang nakakaraan. Samantala, pinag-usapan din ang mga pagkakataong nasa Senate lounge ng ilang senator judges habang tumatakbo ang trial. Kabilang dito sina Senator Judges Robin Padilla, Bongo at Mark Villar na nag-post ng picture na nasa lounge sila at nanonood. Ayon kay Attorney Tunggol, legally acceptable ito dahil may continuing quorum. Basta nasa loob ng Senate premises at nasa kontrol pa rin ng Senate President o Presiding Officer, maaari silang ipatawag anumang oras kung may botohan. Paliwanag naman ni Senator Bongo, ginagawa naman nila ang kanilang trabaho at isang araw siya sa nauunang dumating tuwing may trial. It was a short break at saka patuloy kami nagmo-monitor. Sobrang haba po ng proceedings. Kailangan rin namin pumunta sa comfort room at makapagkape. I hope maintindihan niyo naman po na yung trabaho namin ay ginagawa naman po namin, ginagampanan namin. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng impeachment court kung paanong pupunuan ang mga nakanselang araw ng trial. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!